tayong mga anak, tiwala ng mga magulang natin ang pinakagusto nating matanggap. Yung tipong kahit na marami na tayong mga pagkakamali, may tiwala pa rin sila na magagawa natin ang tama sa tamang pagkakataon. Pero paano kung hindi pala totoo ang tiwalang yun? Si Sarah ay isang bagong albularyang may tatay na albularyo. Minana niya ang pagiging albularyo nito pero ginagawa lang siyang isang apprentice dahil tila takot ito na mapahamak siya. Gusto niyang patunayan na karapat-dapat siya, kaya naman binigyan siya ng kanyang ama ng isang pagsubok. Ngunit hindi inakala ng tatay niya na ang isang mapanlinlang na pagsubok na ito ay magdadala pala ng kapahamakan. Ito ang kwento ni Sarah at kung paano niya makukuha ng buo ang tiwala ng kanyang ama. Sarah! Gumising ka, dalihan mo! Tay, bakit ho? Ano nangyari? Bilisan mo dyan, bumangon ka na! Bakit nga po ba? Kailangan ba talagang mataranta ka? May emergency kasi, kaya bilisan mo na dyan, dali! Ito na nga po, tay, bumabangon na. Dalian mo at baka mahuli na tayo. Dalian mo na. Diyos ko, tay, eto na, nanginginig pa. Dali-dali akong bumangon sa papag ko at sumunod sa kanya sa may sala. Kahit lutang pa dahil bagong gising, hindi ko yun ininda kasi ang sabi niya emergency daw. Pero pagdating namin sa lamesa, agad akong nagtaas ng kilay nang makitang nakahain na ang sinangag, daing, itlog at kape. Tay, nasaan ang emergency dyan? Yan ang emergency. Baka lumamig na ang pagkain kapag hindi ka pa bumangon. Pambihira! Tatay naman! Sobrang kabado ako pagkatapos wala naman palang emergency. Huwag nga po kayong ganyan sa akin, aatakihin po ako sa puso sa inyo eh. Ito naman, nagbibiro lang ang tatay mo, galit na galit ka na kagad. Alam mo ang mabuti pa para mawala yung inis mo at may masmasang ka na. Halika na at maupo ka na rito para makapag-almusal na tayo. Ano pa nga bang magagawa ko? Halika na, umupo ka na rito anak. Eto na nga po. Siya nga pala tay, aalis ako mamayang hapon ha. Oh, bakit? Saan ka ba pupunta? Doon po sa kabilang baryo. Nangangailangan daw po ng albularyo doon eh. Oh, sige. Sasamahan na lang kita. Tay, hindi nyo na po kailangang sumama sa akin. Ako na po, kayang-kaya ko na to. Sarah, baka nakakalimutan mo na ilang buwan pa lang nung naging isa kang albularya. Hindi ka pa ganun kagaling at kahanda para sa mga ganitong misyon. Ano kung magkamali ka? Paano naman po ako matututo kung palagi kayo nakabuntot sa akin? Ang kailangan mong gawin ay panoorin ako sa ginagawa ko para matuto ka. Hindi yung mag-isa kang lalaban ng hindi pa kabisado ang pagiging isang albularya. Ibig sabihin, wala po kayong tiwala sa akin? Ibig sabihin, hindi niyo ako may pagmalaki ngayon? Siyempre, pinagmamalaki pa rin kita. Nakapagtapos ka nga ng pag-aaral kahit na hindi kita natulungan sa pinansyal. Napakagaling mo ron. Bakit ba kasi pagiging albularya ang pinili mo? Sayang lang yung pinag-aralan mong pagiging guro. Naku tay, heto na naman po ba tayo? Akala ko po ba tapos na tayo sa usapang yan? Tapos na nga. Pinapaalala ko lang sa'yo na ipinagmamalaki kita. Hindi man bilang albularya, basta't pinagmamalaki pa rin kita. Ay naku tay, kumain na nga po tayo kaysa magdramahan pa. Sige ho, sumama na po kayo sa akin mamaya at baka nga pumalpak ako bigla. Pagkatapos kong mag-aral ng kolehiyo at makatapos ng kursong education, imbis na mag-board exam, minabuti kong sumunod na lang sa yapak ni tatay bilang isang albularyo. Sumama talaga ang loob ni tatay nang piliin ko ang trabahong yon. Ang sabi niya sa akin, pinangarap niyang makapagtapos ako ng pag-aaral dahil gusto niyang mag-iba naman ako ng direksyon. Pero sa huli, talagang tinatawag pa rin ako ng mga ninuno namin para maging isang albularya. Pagkatapos kong makagraduate, gabi-gabi kong napapanaginipan ng lola ko at sinasabing sumunod daw ako sa yapak ni tatay. Kaya wala akong choice. Si tatay naman, dapat daw binaliwala ko na lang. Nang matapos kaming kumain ng almusal, sinamahan na nga ako ni tatay patungo sa kabilang baryo. Ginamot namin yung babaeng kinulam daw ng may inggit sa kanya. Pagkatapos, umuwi na kami agad. Pero habang nasa biyahe kami pa uwi,
tumunog ang cellphone ni tatay na dekipad. At dahil nasa tricycle kami, inon na lang niya ang loudspeaker. Hello, Celia. Napatawag ka? Ay, naku kuya, mukhang nasa labas ka pa yata ah. Okay lang, naririnig naman kita. Pauwi pa lang kami ni Sarah galing sa panggagamot. Ah, ganun ba kuya? Mukhang busy pala kayo. Baka hindi nyo na ako matulungan. Ano bang tulong ang kailangan mo? Kasi may problema ang baryo namin kuya. Ha? Anong problema? Ano kasi? May aswang na nangyayanggaw sa baryo namin at itong anak ko mukhang nayanggaw kaya kailangan niya ng gamot. Ano ka mo? Kumusta ang anak mo? Ito na nga kuya, nakakain na siya ng buhay na manok bago ko pa malaman. Natataranta na nga ako kung sino hihilahin ko para makahingi ng tulong. Wala akong mahanap na albularyo. Nako, huwag ka mag-alala. Uunahin namin kayo. Pupunta kami dyan ni Sarah. Talaga kuya? Naku. Pero sana makapunta kayo kaagad kasi baka hindi ko na mapigilan ang anak ko. Walang problema. Pupunta na agad kami dyan. Pero gabi na po, tay. Kahit madaling araw pa yan, pupuntahan natin ang Tia Celia mo. Matindi ang pag-aalala ni tatay sa pinsan kong anak ni Tia Celia. Kaya pagkarating namin sa bahay, agad siyang namitas ng mga halamang gamot na kailangan para sa paggawa ng gamot sa Nayanggaw. Pero nang paalis na sana kami, biglang may dumating na matandang babae sa bahay namin. Humihingi ito ng saklolo dahil ang anak niya raw ay nagdedeliryo na sa sobrang taas ng lagnat. Ilang beses na raw itong pinabalik-balik sa ospital pero hindi matukoy ang sakit. Tay, paano to? Hindi ba emergency din yung nangyari sa pinsan ko? Oo nga pero kailangan ko rin tulungan tong kapitbahay natin. Baka mamaya mapano yung anak niya. Paano naman po yung pinsan ko? Mas mabuti kung pumunta ka na rin sa baryo nila Tia Celia mo. Pero tay... Naturuan na kita kung paano gumawa ng gamot para sa Nayanggaw, di ba? Opo, tay. Pero kahit na, sa tingin ko kailangan ka pa rin dun. Ang pagkakataon mo, Sarah. Ipakita mo sa akin na karapat dapat kang maging isang albularya. Tay, parang kaninang umaga lang kinu-question niyo pa po ang pagiging albularya ko. Ngayon gusto niya na pong patunayan ko ang sarili ko. Ano ba talaga? Ililigtas mo ba ang pinsan mo o hindi? Sabi ko nga po, tay. Ililigtas ko na nga po. Bilang isang albularya, pangarap ko talaga na ako lang ang aalis at pupunta sa lugar kung saan may nangangailangan ng albularya. Pero dahil nga palagi akong pinipigilan ni tatay, pakiramdam ko tuloy hindi pa talaga ako karapat-dapat. Kaya ngayong si tatay na mismo ang nagsabi sa akin na umalis ako papunta sa baryo nila Tia Celia, pakiramdam ko may mali. Parang hindi ako dapat mag-isa. Pero sa kabilang banda, sa tingin ko, kailangan talaga, kaya pumayag na rin akong umalis na mag-isa. Hindi madali ang pagpunta sa liblib na baryong tinitirhan nila Tia Celia. Pagkababa ko ng bus, sumakay naman ako ng jeep patungo sa bayan kung saan nakatira sila Tia. Naupo ako sa dulo ng jeep para hindi ako mag-abot ng bayad. Bayad ho, papuntang baryo dulo. Inabot ko yon sa nag-iisang lalaking nakaupo sa kabilang upuan pero hindi siya lumingon sa akin. Kuya, pakiabot po ng bayad ko. Ay, miss. Pasensya na po kayo pero baka pwedeng ikaw na yung umusad papunta rito para maabot ko yung bayad mo. Sige. Umusad ako palapit sa kanya pero imbis na abutin yon, nagkibit balikat siya at saka ininuso ang driver. Oh, malapit ka na miss Baka pwedeng kayo na mag-abot. Sige na, ayoko nang umusad papunta dyan kasi doon ako sa dulo pumuesto eh. Miss, ang tamad nyo naman. Anong... Ako pa talagang tamad? Ang lapit mo na lang dyan oh. Masakit kasi yung braso ko, hindi ko maiunat. Napakaano naman ito eh. Sige na, kasi... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang huminto ang jeep at nahulog ako sa upuan dahil hindi ako nakakapit. Gulat na gulat ako nang masubsob ako sa gitna ng hita ng lalaking ayaw abuti ng bayad ko. Mamang driver, ano ba naman kayo? Sa sobrang pag-iinarte mo, kusa ka tuloy nakarating dito sa unahan. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Bakit ba kasi bigla-biglang pumapara yung driver eh? May problema yata eh. At ano namang problema? Di ko rin alam pero tignan mo.
Inirapan ko yung lalaki bago ako tumayo mula sa pagkakasubsob sa kanya at saka muling naupo sa upuan. Doon ko lang napansin na may problema nga sa daan. Malapit na kami sa Baryo Dulo at madilim na rito dahil liblib. Isang streetlight lang ang naroon na kukurap-kurap pa. Manong, ano pong nangyayari? Bakit po kayo huminto? Atras, Ano? buwisit. Nagumpisa na naman pala mga aswang dito. Ha? Ano sinasabi mo? Hala! Nabigla ako nang bigla na lang inatras ng driver ang jeep. Napahawak ako sa may hawakang tubo sa taas ng jeep dahil sobrang bilis niyang pinaatras yon. Hoy Manong! Ano ba ginagawa mo? May aswang sa daan kaya inatras niya, pero hindi yan uubra sa aswang. Manong, ihinto niyo na lang! Pantapang mo ah. Papahinto mo talaga yung jeep. Kapag nadisgrasya tong jeep, mas mamamatay tayo. Di ka pa takot sa aswang? Manong! Pakihinto! Pero hindi huminto yung driver. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-atras hanggang sa bigla na lang lumagabog ang unahan ng jeep. Huminto ang jeep kasunod ng matinis na tili ng driver na parabang bading. Kita mo na, sana hininto na lang kasi. Hoy, teka. Saan ka pupunta? Ano ba bang dapat gawin? Bumaba ako sa jeep at mabilis na naglabas ng buntot pagi mula sa bag na dala ko. Umiiyak na yung driver dahil pilit siyang hinihila ng aswang palabas ng jeep pero hindi ko yon hinayaan. Hoy aswang, tama na yan. Di ka pa ba nabusog? Miss, huy, anong ginagawa mo? Teka, buntot pagi ba yan? Hindi ko na nasagot pa yung lalaking makulit. Mabilis kong hinampas ang aswang gamit ang buntot pagi kaya napilitan itong bitiwan yung driver ng jeep. Sumugod sa akin yung aswang pero hindi ko siya hinayaang makalapit. Lintik kang aswang ka! Walang hiya na kayo rito dahil liblib ah! Muli kong hinampas yung aswang at nang mapagtanto yata nito na hindi ako basta-basta lang, tumakbo agad ito palayo sa akin. Pero hindi ko siya hinayaan. Hinabol ko rin siya dahil hindi na ako papayag na mabuhay pa siya. Oy, miss, wag mo nang abulin yan. Hoy! Hindi ko pinakinggan yung bahag na buntot na lalaki. Kumaripas ako ng takbo para maabutan yung aswang at nang malapit na ako, umapak ako sa malaking bato at tumalon para masipa siya. Bumagsak ito sa sahig kasunod noon ang pagbagsak ko rin sa lupa. Hinampas ko siya ng buntot pagi. Sunod-sunod yon bago ko kumuha ng asin mula sa bag ko. Pero nang itatapong ko na yun sa kanya, yung lalaking kasabay ko sa jeep ay bigla na lang sumulpot at hinagisa ng malaking bato yung aswang. Kaagad naman itong namatay. Papakihirap ka pang kumuha ng asin. Pwede mo naman pukpukin ng bato. Pakialam mo ba? May paki ako. Kasi baka mamaya mamatay ka sa harap ko. Hindi ako basta-basta mamamatay. Tara na, bumalik na tayo sa jeep. Hindi na tayo makakabalik. Umalis na. Anong gago yun ah? Pagkatapos natin siyang iligtas, bigla siyang umalis? Niligtas niya ang sarili niya. Buisit yung mga ganyan. Makakain din siya ng aswang. Hoy, huwag ka namang ganyan. Maghihintay na lang ako ng jeep dito. Wala nang jeep na dadaan ng ganitong oras. Huling biyahe na yung si Manong driver na duwag. Paano tayo makakarating sa Baryo Dulo? Buisit na yan. Di maglakad. Kung maglalakad tayo, makakarating tayo ron ng mga 1.5 oras. 1.5 oras? Sa oras na to? 12:00 na yata ng madaling araw ah. E di kung gusto mo, maghintay ka ng jeep dito hanggang 4:00 ng madaling araw. Wala akong ibang choice kundi ang maglakad kagaya ng suhestyon niya. Hindi ko naman kaya maghintay lang doon ng ilang oras hanggang sa dumating ang mga jeep. Habang naglalakad, padilim ng padilim dahil wala ng street light sa parte nito papunta sa Baryo Dulo. Kaya kinuha ko ang flashlight sa backpack na dala ko. Mananatili lang sana akong tahimik habang naglalakad pero hindi yun nangyari dahil may kasama nga pala ako. Hindi ka taga Barrio Dulo, di ba? Oo, hindi ako rito. Bakit? Ikaw ba? Dito ako lumaki. Pero ngayon lang ako ulit babalik dito. Galing kasi ako sa Maynila. Sinubukan ko makipagsapalaran doon pero tinatawag pa rin talaga ako ng baryo namin eh. Talaga? Paano ka tinatawag? Pilosopo ka rin pala, no? Di ako tinatawag na literal. Iba lang kasi yung buhay sa Maynila kaysa rito sa baryo. Eh, ikaw ba? Ano bang ginagawa mo rito? Wala ka na doon.
Mahaba ang oras ng paglalakad natin. Mas okay sana kung nag-uusap tayo para hindi ka maboring at hindi mo maramdaman ang oras. Ayoko, mapapagod lang ako magsalita. Bahala ka. Di naman laway ko yung mapapanis kundi laway mo. Ewan ko sa'yo. Nga pala, kanina ang galing mo makipaglaban doon sa aswang May dala ka pang buntot pagi. Ano ka ba? Tao. Ay, hindi yun ang ibig ko sabihin. Oo, tao ka, pero ano ba? Albularya ka ba? Manggagamot? Manunugis? Mga ganun ba? Albularya ako. Kaya pala. Pero alam mo, parang baguhan ka pa yata. At paano mo naman nasabing baguhan ako, Aber? Masyado ka pa kasing sumusunod sa mga dapat gawin. Katulad na lang sa pagpatay ng aswang. Imbis na patayin mo na lang ng diretso, pipilitin mo pang kumuha ng kung anong pangontra dyan sa bag mo. Kailangan naman talaga ng asin. Hindi naman kailangan yun Ang kailangan mo lang mapatay mo siya. Ganun lang yun kasimple. Ganun ba? Sabagay, tama ka naman dyan. Teka nga, ba't parang ang dami mong alam tungkol sa mga aswang? Kasi isa ako manunugis ng aswang. Kaya pala. Di ba parang tadhana? Isang albularya at manunugis ang nagkita sa ganitong sitwasyon? Talaga naman, pambihirang pagkakataon. Nagkataon lang yan. Kaya nga, tadhana ang tawag sa nagkataong pagkakataon. Anong gusto mong palabasin? Wala lang. Nga pala, anong dahilan bakit ka pupunta sa Barrio Dulo? Liblib na baryo yun dito sa bayan to, di ba? Nayanggaw ang pinsan ko at kailangan makarating na ako ron sa lalong madaling panahon. Nako, ito pala siguro yung dahilan kung bakit halos isang buwan ako nananaginip tungkol sa mga aswang dito sa baryo namin. Bumalik na naman talaga yung mga aswang. Kailangan ko rin daw hulihin yung aswang na nangyanggaw sa pinsan ko. Teka. Sino ba yung pinsan mo? Baka kilala ko siya. Sa lawak ng baryo, imposibleng kilala mo. Maliit lang ang Barrio Dulo. Halos magkakakilala nga kaming lahat dun Kung ganun, kilala mo si Tia Celia? Sino yun? Kita mo na, hindi mo nga kilala. Ang ibig kong sabihin, sinong Tia Celia? Kasi dalawang Celia sa Barrio Dulo. Yung isa, Aling Celia. Yung isa naman, si Cecilia. Celia nga, diba? Di kilala ko nga. Si Aling Celia na nanay ni Ruben. Bakit? Si Ruben ba'y nayanggaw? Kung ganun, kilala mo nga talaga? Sila nga. Oo, sila nga yung pupuntahan ko. Hindi kilala ko. Tama ako, di ba? Ayaw mo kasi maniwala na magkakakilala yung mga taga rito Di ikaw na yung may tama. Parang iba naman yung tama na tinutukoy mo At least may tama pa rin. Teka, sandali lang, may tumatawag. Hindi ko na siya kinibo nang kunin niya ang cellphone niya mula sa kanyang bulsa. Nang sagutin niya yon, narinig ko siyang nagsabi sa kausap na naglalakad lang siya patungo sa Barrio Dulo. Ay nako, salamat sa'yo pare. Bilisan mo't nangangawit na yung mga binti ko kakalakad. Siya nga pala, pwede bang magsakay ng isa pa dyan sa motorsiklo mo? Babae to. Mamaya ako na lang ipapaliwanag, basta bilisan mo na at inaantok na rin ako Salamat talaga pre Sino raw? Susunduin ka? Oo, swerte natin at gising pa yung kaibigan ko. May motorsiklo yun, paparating na siya. Salubungin na lang natin. Natin? Oo, sasabay na kita. Ay ba ba? Pero ang sabi mo, motorsiklo. Ibig sabihin, tatlo tayo sa motorsiklo niya? Oo, ayaw mo ba? Pwede namang hindi ka na sumabay. Maglakad ka na lang. Tingnan ko muna kapag dumating na. Baka hindi tayo kasya. Ikaw ang bahala. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may mapansin na kaming ilaw mula sa malayo. At humaharurot na rin palapit ang isang motorsiklo. Napangiwi ako nang makita ang tinawag niyang pare. May mahaba itong buhok, nakasombrerong patalikod ang suot at nakasuot ng panlalaki. Hoy Tibo, pre! Pare, sabi ko sa iyo kanina, agahan mo punta rito Ano ba kasi nangyari? May nakasalubong kami na aswang. Ayun, umatras yung jeep. Iniwanan kami. Ganun ba? Bahag talaga ang mga buntot ng mga driver pagpapasok na rito sa atin. Siya nga pala, sino tong kasama mo? Chicks mo? Ay, hindi. Kasabay ko yun sa jeep, Teka, ano ba pangalan mo, miss? Sarah ang pangalan ko. Ayun, si Sarah. Sarah, eto nga pala si Annalisa. Pero tawagin mo na lang siyang Tibo. Kasi alam mo na. Putik na Annalisa yan. Pre naman, ang baho. Ganda nga O ano, Sarah, tara na, sakay na.
Matibay ba yung motorsiklo mo? Matibay to, ano ka ba? Sakay ka na. Dito ka sa gitna, tapos sa likod si Holbap. Ano kasi, hindi pa ako nakakasakay ng motorsiklo noon. Hindi ka mauhulog. Bilisan mo na, akit na. Paano ba sumakay dyan? Naku po. Holbap, buhatin mo na to. Ha? Buhatin? Teka, ay! Hoy, ano ba? Dami mo pa kasing arte, sasakay ka lang eh. Diyos ko, maalog. Baka mahulog ako. Hindi ka mahuhulog dyan. Yumakap ka kay Tibo. Bakit naman ako yayakap sa kanya? Hindi naman kami magkakilala. Ang arte mo naman. Babae din naman ako, no? Bilisan mo na para makarating na tayo. Hindi na ako nagreklamo pa nang umangkas na rin si Olbap. Kinuha ni Tibo ang gamit ko at saka yun inilagay sa harap ng motorsiklo niya bago mabilis na pinaharurot ni Tibo ang motorsiklo. Kabado ako dahil sobrang bilis ng pagtakbo at hindi lang yon, madilim din ang daan at wala kaming helmet. Panay nga ang reklamo ko habang umaandar kami pero tawa lang ng tawa ang dalawa. Hindi ako makadilat sa tindi ng takot na nararamdaman ko. Kapit na kapit ako kay Tibo kahit na hindi kami magkakilala. Magkakilala pala kami pero ngayon lang. Parang napakatagal ng 15 minutong pag-andar ng motorsiklo bago kami unti-unting bumagal at nakarating sa mga kabahayan. Sobrang tahimik na dahil madaling araw na at tanging mga kuliglig at simoy ng hangin na lamang ang maririnig sa paligid. Oh, dito na tayo. Bumaba ka na. Paano ko bababa? Huwag mo sabihin kakargahin na naman kita. Hindi. Bababa na ako. Nanginginig ang tuhod ko nang subukan kong bumaba mula sa motorsiklo. At dahil nga hindi ako marunong, nadulas ako sa apakan at ang napakabait na si Olbap, hindi man lang ako sinalo kaya lumagapak ako sa lupa. Aray ko! Walang dive dyan. Walang tubig dyan, Aray oy. ko! Ang sakit ng ilong ko! Gago ka, Holbap. Ba't di mo man lang sinalo? Di ko siya nakitang nadulas eh. Ay pa kasi magpabuhat. Ano, ayos ka lang ba? Tulungan na kita, gusto mo? Mukha ba akong maayos? Grabe, sobrang sakit ng ilong ko. Patingin nga. Andiyan pa rin naman yung ilong mo eh. Medyo may gasgas nga lang. Kakasugat to bukas, nakakainis. Sus, kagaling din naman yan. Malayo yan sa bituka. Ay naku, ano pa nga ba? Nga pala, di ba sabi mo kilala mo si Tia Celia? Saan bandang bahay nila? Nandun sa kabila. Gusto mo samahan pa kita ron? Dito na kasi ako tutuloy kila Tibo. Wag na, kaya ko na. Sure akong di mo kaya, Miss Sarah. Wala akong mapagtatalungan dyan dahil tulog ng lahat. Ay, oo nga pala. Sige, samahan mo na lang ako. Siya nga pala, Tibo. Maraming salamat pala sa pagpapasakay sa akin ha. Walang anuman, 50 lang. Ha? 50 ang bayad, panggas ko. May bayad pala yun. Wala nang libre ngayon, ano? Sige. Eto, teka lang. Dumukot ako sa bulsa ko at kinuha ang wallet ko ron. Nang makuha ko na, dumukot ako ng 50 pesos na pambayad ko sa kanya. Oh, ayan ang bayad ko. Salamat. O ikaw, di ka ligtas ha? Yung bayad mo. Bilib din talaga ako sa pagiging kuripot mo, no? O siya, iatid ko na muna tong si Sarah sa bahay nila Aling Celia. Napailing si Olbap nang ayain niya akong umalis na at magtungo sa bahay ni Tia Celia. Ganitong oras may kaunting tao pang makakasalubong doon sa baryo namin. Pero dito sa kanila, talagang sobrang tahimik. Tahimik lang kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang bahay kung saan may bukas pang ilaw na makikita sa bintana. Salamat pala sa paghatid ah. Wala nga naman, Miss Albularia. Sige, dito na lang ako. Kung kailangan mo ng tutulong sa'yo sa pagtugis ng aswang, nandito lang ako ha. Siguro hindi naman na kailangan. Sus, hindi mo sigurado. Huwag ka mahiyang humingi ng tulong kapag hindi mo kaya, ha? Alam mo na kung saan ako matatagpuan. Wag na, baka may bayad ka rin tulad ng kaibigan mo. Hindi ako kagaya ni Tibo, no? Tsaka mahal talaga ang gasolina, kaya kailangan natin magbayad. O siya, sige na, malis na ako. Naantok na rin ako eh. Sige, salamat ulit.
Hinintay ko siyang makaalis bago ko tuluyang kumatok sa gate nila Tia Celia. Bumukas agad ang pinto nila at nang matanaw ako, dali-dali siyang tumakbo patungo sa akin. Ay naku, Sarah, madaling araw na. Dapat ay pinagpabukas niyo na lang ang punta. Hindi na kasi mapakali si Itay kaya kailangan pumunta na agad ako. Si Ruben po. Nasa loob siya at natutulog. Halika na. Sige ho, Tia. Kumusta po pala ang lagay niya? Ang totoo niyan, hindi talaga maganda. Hindi ako makatulog dahil nagiging bayolente na siya at nag-uumpisa na siyang maghanap ng pagkain. Mabuti na lang po't nakatulog siya. Ang tatay mo pala, akala ko siyang pupunta rito. May emergency kasi kanina kaya hindi po siya nakasama. Pero kaya ko naman pong gamutin si Ruben. Huwag po kayong mag-alala. May tiwala naman ako sa iyo, Sarah. Anak ka ni Kuya Carpio na magaling na albularyo kaya walang dudang magaling ka rin. Pagkapasok namin sa loob ng bahay nila, kaagad niya akong ipinagtimpla ng kape dahil yon ang hiniling ko sa kanya. Habang nagkakape, nagsimula na akong gumawa ng suka na may mga halamang gamot na magpapasuka sa nakain ni Ruben na pangyayanggaw. Habang gumagawa ng gamot, hindi ko maiwasang tanungin ang tungkol kay Olbap at Tibo. Tia, nakasabay ko po pala papunta rito sina Olbap at Tibo. Kapitbahay niyo po sila, di ba? Si Olbap? Sino yon? Si Olbap, kaibigan ni Tibo. Bumalik na pala siya. Baka pinabalik ng lolo niya. Ang sabi niya po, tinatawag siya ng baryo niyo. Siguro rin. May aswang nga kasing gumagala rito sa baryo namin. Kaya mo kayang hulihin yung aswang? Hayaan niyo po. Hindi naman po ako aalis dito sa baryo niyo hanggat hindi ko nahuhuli yung aswang na yan. Maraming salamat, Sarah. Yun nga palang si Olbap. Naniniwala ako na pwede siyang makatulong sa'yo. Mga manunugis ang pamilya nila. Ibig sabihin, totoo po pala yung sinabi niya? Mukhang nagkakwentuhan na pala kayong dalawa. Opo. Nagpatuloy ako sa paggawa ng gamot. Nang matapos, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at ipinainom ko yon kay Ruben. Noong madaling araw din yon, naisuka lahat ni Ruben ang pagkaing pangyanggaw at tuluyan na siyang naging maayos. Kinabukasan, antok na antok pa ako kahit tanghali na. Kung hindi pa ako ginising ni Tia Celia para kumain ng tanghalian, hindi pa ako gigising. Tia Celia, kumusta na po si Ruben? Bakit po hindi natin siya kasabay kumain? Ayos naman ang lagay niya pero nanghihina pa kaya kailangan pa rin niya magpahinga. Nakakain na po ba siya? Oo naman, pinakain ko na siya kanina nung magising siya. Pero mukhang pagod pa rin kasi kaya hinayaan ko na lang muna siyang matulog. Ang sabi ko, bumangon na lang siya kapag kaya na niya. Sa bagay, mahalaga po talagang makabawi siya ng lakas niya. Hindi talaga biro ang mayanggaw Pero baka mamaya makakasabay na naman po natin siya, no? Kailangan ko rin kasing malaman kung kumusta na siya at saka kung paano siya nayanggaw. Ay, oo nga pala. Munti ko nang makalimutan. Meron palang tindahan dito sa baryo natin na pinaghihinala ang aswang. Talaga po? San po, Tia? Yung karinderya sa may bungad nitong baryo. Mamaya sasamahan kita ron. Sige po, Tia. Para malaman ko po kung aswang po talaga siya. Sa ngayon, kumain na lang muna tayo, ha? Sa totoo lang, hindi ako sanay na kumilos nang wala si tatay. Palagi lang kasi akong sunod ng sunod sa kanya at sumasang-ayon at ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Kaya ngayon, ang ginagawa ko na lang ay kung ano ang pagkakasunod-sunod ng proseso. Prosesong tinuro niya sa akin noon. Matapos kumain ng almusal, naligo na ako agad para makaalis na kami ni Tia. Isinuot ko yung medalyon na ginagamit ko para malaman kung may aswang ba sa paligid. Saka ako nagbulsa ng bawang. Hindi ko pa naman balak na hulihin yung aswang ngayon pero mas maiging may bit-bit akong pangontra. Mas maiging handa kesa nga. Pagdating namin sa sinasabi ni Tia na karinderya, hindi kami pumasok. Sa halip ay sumulyap lang kami doon sa babaeng sinasabi niyang aswang daw. Tia, paano po ba nila nasabing siya yung aswang? Kasi bagong salta lang yan dito. At simula nung nakarating siya dito, doon nagsimula na yung mga pangyayanggaw. Tapos pagkain pang binibenta niya, kaya mas lalong lumakas ang kutob ng mga tao. Sa bagay, tama ka, Tia. Pero hindi naman po yata siya aswang. Ha? Paano mo naman nasabi?
Kasi hindi naman umiinit yung medalyong ginagamit ko eh. Kung aswang siya, dapat umiinit to. Nako, hindi lang dapat pag-init niya na magiging batayan mo para masabing aswang siya. Olbap, anong ginagawa mo rito? Kakain. Taga rito rin naman ako, kaya bakit nagtataka ka pa? Magandang umaga, Aling Celia. Hoy hala, magandang umaga rin sa'yo, Olbap. Apa, ang gwapo mo na ngayon ah. Ay, salamat, Aling Celia. Gwapo na po talaga ako noon pa. Grabe ang yabang. May sinasabi ka? Wala ah. Wala pala eh. Kakain na po ako. Nagugutom na ako eh. At teka, aware ka naman na pinaghihinalaan siyang... Alam mo na, Oo, kaya nga may dala akong ganito. kalamansi? Anong gagawin mo dyan? Ay, basta. Aling Celia, baka pwedeng mahiram ko na muna tong pamangkin mo, ha? Ay, mabuti pa nga. Kailangan ko pang maglabay. Ha? Ay, Tia! Tia, sandali! Psst! Ito naman, kung makatawag ka naman sa tiya mo, parang iiwanan ka niya sa masamang tao. Ewan ko sa'yo. Ano ba kasing gagawin mo dyan at kailangan mo pa talaga akong hiramin? Hindi naman ako gamit na pwedeng hiramin mo lang, no? Susang drama mo naman. Tara na nga sa loob. Order na ako na makakain. Kakakain ko lang. O, hindi ako lang kakain. Panoorin mo na lang ako. Ay, Diyos ko, bahala ka nga. Wala naman akong nagawa nang hilahin niya na ako papasok sa loob ng karinderya. Pagkapasok doon, pinaupo niya ako sa pinakamalayong lamesa mula sa mismong bilihan ng pagkain. Maya-maya pa, bumalik siya na may dalang tray ng pagkain. Adobo at kanin ang dala niya at isang basong malamig na tubig. Paano kung may pangyanggaw yan? Malalaman naman natin agad yun eh. Paano? Ay, bagawan ka nga talaga. Eto, manood ka. Kumunot ang noo ko nang mula sa bulsa niya, kinuha niyang muli ang kalamansing dala niya. Tinusok niya yon ng tinidor tsaka ipiniga sa adobo. Hindi ko alam kung anong trip niya para lagyan ng kalamansi ang adobo pero nang matapos niya itong pigaan, umiling siya tsaka hinalo ang adobo. Ligtas to, walang pangyanggaw. Ano? Paano mo nalaman? Bilang isang albularya, dapat hindi lang bawang at asin ang palagi mong dala. Dapat may dala ka rin kalamansi. Itong kalamansi kasi na to, kapag piniga mo sa pagkain inihain sa'yo, lalabas ang tunay na itsura ng pagkain. Anong itsura? Pwede kasing laman ng tao pala yung sahog imbis na karne ng hayop. Kasi nalilin lang yung mga mata natin dahil sa dasal na ginawa nila dyan. Ibig sabihin, hindi aswang yung dalagang may-ari nitong karinderya? Hindi natin sigurado. Pero siguradong walang pangyanggaw tong ulam. Paano tong kanin? Gusto mo lagyan din ng kalamansi yung kanin? Hindi natin sigurado. Pwedeng laway ang ginamit para pangyanggaw. Oo nga no, nag-iisip ka rin pala. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na. May gamot naman ako dito kung sakaling mayanggaw ka. Ito na nga, papataka na. Napailing na lamang ako nang patakan niya rin ng kalamansi ang kanin. At nang makita niyang wala, nagsimula na siyang kumain. Takot din naman pala siyang mayanggaw. Mabilis niyang naubos ang pagkain at nang matapos siya, lumabas kami agad ng karinderya para magtungo naman sa bahay ng kaibigan niyang si Tibo. Pwede kayang ibang ulam ang nilalagyan niya ng pangyanggaw? Pwede. Kaya nga sinabi kong hindi ako sigurado. Malalaman natin yan kapag nagising na ang pinsan kong si Ruben. Ay, nga pala. Nagamot mo na ba yung pinsan mo? Oo, kagabi lang pagkarating ko sa kanila. Mabuti na abutan mo. Mahirap talaga mayanggaw. Ilang tao na yung nakita ako na yanggaw. Nakakaawa sila kasi hindi naman nila ginustong mayanggaw pero nangyari sa kanila. Kaya nga dapat mahuli natin agad yung aswang bago pa siya makapangyanggaw ulit. Siya nga pala. Anong gagawin natin doon sa kaibigan mong si Tibo? Nga pala, may bibigay ako sa'yo. At ano naman yon? Basta, tara na. Nagkibit-balikat na lamang ako at sumama sa kanya hanggang sa makarating kami sa bahay nila Tibo. Hindi na kami kumatok. Feel at home na pumasok si Olbap at pinaupo pa ako sa may sala nila. Dito ka lang ha. Kukunin ko sa kwarto yung ibibigay ko sa'yo. Wala akong ideya kung ano man ang ibibigay niya. Sa totoo lang, nagtataka nga ako kung bakit niya ako bibigyan ngayon lang naman kami nagkakilala. Ilang saglit pa, lumabas na siya ng kwarto na may dalang bote ng holy water at saka kwintas na mukhang anting-anting yata. Anong klaseng anting-anting yan? Mutya ng duyong liwanag yan. Galing sa luwa ng sirena. Kaya mong malaman kung sino ang aswang
Sa pamamagitan lang niyan, mas mabisa kaysa sa medalyong suot mo na hindi gagana kung may ginamit rin na anting-anting yung aswang. Ano? Bakit mo binibigay sa akin to? Pasaingatan mo yan, ha? Mahirap maghanap niyan. Bakit mo nga binibigay sa akin? Kahit kailangan ko to, hindi naman tayo lubos na magkakilala para bigyan mo ko ng ganitong klaseng mutya. Tsaka sabi mo nga, mahirap hanapin. Naku, huwag ka na nga maraming tanong. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa bahay ng tiya mo para matanong mo na yung pinsan mo. Mabuti pa nga. Maraming salamat dito sa mutya ng duyong liwanag. Wala nga naman. Magamit mo sana na maayos. Ninitian ko siya bago tuluyang umalis. Puno ng pagtataka ang isip ko habang naglalakad pa uwi kina Tia Celia. Hindi talaga ako makapaniwala na binigyan ako ng ganito ni Olbap. Ayon sa balita ko, napakaganda talagang gamitin itong mutya na to kung huhuli ng aswang. Napangiti ako, kahit pala hindi kami masyadong nagkakasundo, mabait din naman pala si Olbap. Pag uwi ko kila Tia Celia, wala sila ron. Nagtaka pa ako kasi bakit wala si Ruben gayong nagpapahinga pa siya. Pero naisip ko na baka may pinuntahan lang. Kaya minabuti kong manatili na lang muna sa kwartong ibinigay sa akin ni Tia. Nakatulog ako at nagising na lang nung bago gumabi. Dahil na rin narinig ko ang usapan ni na Tia at Ruben. Parang nagtatalo silang dalawa. Noong una hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila hanggang sa... Ngayon ka lang naman magpapanggap, Ruben. Humiling sa akin si Kuya na magpanggap na nayanggaw ka para subukin ang kakayahan ni Sarah sa panggagamot. Huwag ka namang ganyan, anak. Nakausap ko na si Teresa at pumayag siyang magpanggap na aswang. Basta sabihin mo lang kay Sarah kung anong nakain mo bago ka nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Sila Olba pati Bunga ang gagaling umarte. Tila nagliyab ang galit sa dibdib ko nang marinig ko yon mula kay Tia Celia. Hindi ko na pinag-isipan. Agad akong lumabas ng kwarto na parehong ikinagulat nila. Tia Celia, ano ibig sabihin nito? Sarah, nandiyan ka na pala. Bakit hindi ka nagsabing... Paano ko magsasabi kung wala kayo rito? Mabuti nga pala at hindi niyo alam na nandito ako. Nalaman ko na lahat pala, pagpapanggap lang. Sarah, makinig ka sa akin. Ginawa namin to para maturuan ka. Naturuan? O ipakita na wala talaga akong alam bilang isang albularya. Walang tiwala sa akin si tatay kaya niya ginawa to. Meron siyang tiwala sa'yo. Pagsubok lang ang ginagawa namin. Niloko niyo po ako. Teka lang, Sarah. Saan ka pupunta? Gabi na. Hindi ko napigilan ang emosyon ko. Sobrang sama ng loob ko dahil sa nalaman kong niloloko lang pala nila ako. Na hindi pala totoong nayanggaw si Ruben. Kaya pala hindi ko makitang pagkataranta kay Tia Celia kagabi. Kaya pala ang sabi niya, pinagpabukas ko na lang sana. Kasi hindi naman pala totoo. Gustong gusto ko nang umuwi, pero gabi na at halos lahat ng mga tao sa baryo ay nagsasara ng pintuan. Kaya imbis na umalis, minabuti kong magpahangin na lang muna at pag-isipan ang ginawa sa akin ni tatay. Ang gusto ko'y mapag-isa, pero mukhang bantay sarado yata ako dahil bigla-bigla na lang siyang sumusulpot. Oh, Sarah, saan ka pupunta? Lumayo ka sa akin! Lo, kanina lang ang sweet pa natin ah. Ba't kayong pinapalayo mo na ako? Huwag kang lumapit sa akin, baka dagukan kita dyan. Teka lang, hindi kita maintindihan. Bakit ba nagkakaganyan ka? Ayos naman tayo kanina. Alam ko niloloko nyo lang ako. Narinig ko na nagpanggap lang kayo nila Tibo, pati na yung may-ari ng karinderya. Alam kong gusto lang akong subukin ni tatay. Lo, paano mo nalaman? Hindi ko na kailangang idetalye pa. Basta't layuan mo ko. Pero gabi na eh. Wala namang aswang dito kaya okay lang. Wala nga talagang aswang dito. Sa ngayon. Pero nakita mo naman kagabi, di ba? Nakalaban tayong aswang. Hindi ako naniniwalang aswang yun. Baka setup nyo lang din yun. Set up? Binato ko nga ng malaking bato yun. O kung ganun, sino yung pinatay nating aswang? Tao? Ano, papatay ba kami ng tao para lang iset up ka? Ewan, basta wag mo ako sundan. Naiinis na binilisan ko ang paglalakad hanggang sa malapit na ako sa entrance ng Barrio Dulo. Pero napahinto ako sa paglalakad nang biglang may pumasok na truck. Gumilid ako at hinayaan ko yung makapasok. Ngunit kumunot ang noo ko nang maamoy ang masangsang na amoy na nagmumula sa truck. Sarah, tara na. Yati na kita kilala ni Celia. Olbap,
Naamoy mo ba yon? Ha? Anong amoy? Yung dumaang truck, amoy nabubulok na bangkay. Wala naman ako naamoy ah. Kaninong truck yon? Ha? Hindi ko alam. Bakit ba? Iba ang kutob ko sa truck na yon. Ewan ko ba, pero kahit na alam kong niloko lang nila ako, Tia, pinili kong manatili sa Barrio Dulo dahil ibang pakiramdam ko, lalo na doon sa nagdaang truck. Nagulat si Tia Celia nang kinabukasan ay hindi pa rin ako umaalis sa kabila ng pagkakatuklas ko sa plano nila. Pagkatapos namin mag-almusal, kinausap niya ako at tinanong kung bakit ko piniling manatili. Sa halip na sagutin siya kung anong tunay kong dahilan, minabuti kong magsinungaling at sabihin na nagtatampo ko kay tatay. Matapos kong sabihin yon, mukhang binanggit niya agad yun kay tatay dahil bigla itong tumawag. Hello, anak. Hello. Naririnig mo ba ako? Opo tay, dinig na dinig ko po, wag po kayong sumigaw. Chapi ka, anak. Sige ho, lalabas muna ako. Oh, ngayon po ba? Naririnig niyo na po ba ako? Ay, yon. Malinaw na kitang naririnig. Anak, nalaman ko sa tiya mo na nagtatampo ka raw sa akin. Sino po bang hindi magtatampo matapos ang ginawa niyo? Niloko niyo po ako. Pumunta ako dito ng madaling araw. Nakipaglaban pa ako sa aswang dahil madaling araw na. Hindi ko alam kung kasama ba sa setup niyo yung aswang na yun. Nabanggit niya sa akin ni Olbap. Maniwala ka, anak. Totoo ang aswang na kinalaban niyo. At sinabi niya sa akin na magaling ka raw makipaglaban. Naku tay, wag niyo na nga po kung inuuto. Para sa inyo, hindi naman talaga akong magaling kaya nga ginawa niyo po to eh. Paano kung yung pinagpanggap nila Tia Celia na aswang mapatay ko nga talaga? Di nakapatay pa ho ako ng tao. Pasensya naman na, anak. Pasensya na talaga. Hindi ko yun naisip. Pwede bang umuwi ka na? Huwag ka na magtampo sa tatay. Hindi po ako pwede umuwi dyan sa ngayon. At bakit naman hindi, anak? Huwag ka naman ganyan. Hindi pa po pwede dahil kakaiba ang pakiramdam ko dito sa baryo nila Tia. Mukhang yung pagpapanggap nyo, nagkatotoo. Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi ko po muna sasabihin sa inyo. Basta't hindi po muna ako uuwi. Uuwi po ako kapag tapos ko ng kailangan kong gawin. Sarah, parang kinakabahan naman ako sa binabalak mong yan. Wala po kasi kayong tiwala sa akin eh. Sige na po tay, may gagawin pa po ako. Sarah, teka lang, anak. Sarah! Mabilis kong pinatay ang tawag pagkatapos ay isinuksok ang cellphone sa bulsa nang makausap ko na si tatay. Humugot ako ng malalim na buntong hininga bago ako tuluyang lumabas. Sa pagkakataong ito, wala na akong ibang pwedeng hingian ng tulong kundi si Olbap lang. Kung gusto niyang mapatawad ko siya, kailangan niya akong tulungan sa balak kong gawin. Pumunta ako sa bahay ni Tibo at hindi nga ako nagkamali na naroon silang dalawa. Nagkakape pa sila habang nag-uusap nang bigla akong sumulpot. Ay putik! Ano ka ba naman? Bakit bigla ka sumusulpot? Muntik na lumabas sa ilong ko tong kape ah. Tulungan niyo ako. Ano? Olbap, ano nangyayari dito? Kailangan nating mahuli yung naamoy kong aswang kagabi. Naamoy mo? Oo, naamoy ko yung aswang kagabi kaya nga bumalik na agad ako. Yung sinasabi mong amoy bulok? Oo, amoy bulok na bangkay. Yun yung aswang. Yun lang. Mukhang di ako makakatulong sa'yo tungkol dyan. Bakit naman? Pinanganak ng walang pang-amoy yan si Olbap. Oh? Meron bang ganun? Oo, meron. Si Olbap. Paano nangyari yun? Nagkasipon siya nung nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya. Tapos ayun, hindi na naalis kaya hindi na siya makaamoy pagkapanganak sa kanya. Talaga? Totoo yun? Gago ka talaga, Tibo. Huwag kang maniwala sa kanya, ha? Kung wala ka talagang pang-amoy, hindi naman na kailangan ng pang-amoy mo para makatulong ka sa akin eh. Bakit ba? Paano ba ako makakatulong sa'yo? Tulungan mo akong malaman kung kanino yung pickup truck na nakita natin kagabi. Sigurado ka ba talaga sa gusto mong gawin, ha? Wala namang nababalitang nakain ng aswang dito sa baryo namin. Hindi mo sigurado. Paano kung sa kabilang baryo pala? Hindi na nakasagot pa si Olbap. Mukhang sumang-ayon siya sa sinabi ko kaya pumayag siyang sumama sa akin. Tinulungan niya akong hanapin yung pickup truck na nakita namin. Pero kahit na anong paghahanap namin, hindi talaga namin makita. Naikot na namin ang buong baryo pero wala kaming nahanap na pickup truck. Baka naman nagkamali lang tayo nang nakita. Baka hindi pickup truck yun. May tiwala ako sa mga mata ko, Olbap. Malinaw pa to sa malinaw.
Bakit hindi natin makita? Baka dahil hindi naman dito pinarada. Pwedeng dumating dito kagabi pagkatapos umalis din kaagad. Oo nga, no? Pwedeng ganyan nga yung nangyari. Kung ganun, baka hindi naman taga rito yung aswang. O baka may dinadala dito yung pickup truck na yun. Naku, ewan ko, Sarah. Manunugis ako ng aswang. Pero hindi ako ganyang katindi kung magduda. Hindi ako nagdududa, malakas ang pakiramdam ko. Mismong tatay ko alam na malakas ang pakiramdam ko pagdating sa mga ganito. Pero wala siyang tiwala sa'yo. Yun lang. Ay naku, wag mo na nga ipaalala at naiinis lang ako tuwing naaalala ko yung ginawa sa akin ni tatay. Anong plano mo ngayon? Aabangan natin yung pickup truck. Ano ka mo? At ano namang gagawin natin sa oras na naabangan na natin yun? Akong bahala, tiwala lang. Sinabi ko kay Olbap ang plano kong naisip. Sa totoo lang, wala pa rin talaga siyang tiwala sa hinala ko pero wala siyang magawa kundi ang sumunod na lang sa akin. Paano ba naman kasi, pinapamukha ko sa kanya na niloko niya ako at kailangan niyang bumawi sa panlolokong ginawa niya. Ayun at gumagana naman, nakokonsensya rin siya sa ginawa niya. Matapos namin pag-usapan ang dapat naming gawin, umuwi na agad ako sa bahay ni Tia Celia. Tia, nandito na po ako. Naglakad ako papasok sa loob at hinanap ko si Tia pero hindi ko siya agad nakita. Sumilip ako sa kwarto niya pero kahit doon ay wala siya. Bala ko sanang ipaalam sa kanya ang binabala kong gawin dahil kahit ano namang mangyari, kailangan niya pa ring malaman kung ano ang mga gagawin ko. Pero sa paghahanap ko, nabigla ako nang maabutan ko siya sa kusina. Tia Celia? Ano pong ginagawa niyo dyan? Agad namilog ang mga mata ko nang humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay pulang-pula habang ang kanyang bibig ay may nginunguya. Pero hindi yon ang nagpakilabot sa akin kundi ang duguan niyang bibig at ang hawak niyang hilaw na manok na wala ng buhay. Tia Celia, ano pong nangyari sa inyo? Gutom. Nagugutom pa ako. Mabilis niyang binitiwan ang hawak niyang manok at sumugod sa akin. At dahil nataranta ko, ang nagawa ko na lang ay umiwas sa kanya. Nasubsob siya sa sahig pero agad pa rin siyang bumangon mula sa pagkakasubsob. Tia Celia, maghunos dili po kayo! Gusto kong kumain. Gusto kitang kainin. Diyos ko, Tia Celia, mukhang nayanggaw ka na yata. Muli siyang sumugod sa akin pero muli na naman akong umiwas. Hindi ko siya pwedeng saktan dahil tiya ko siya kaya ang tanging nagagawa ko na lamang ay umiwas ng umiwas. Nasusugatan na siya sa tuwing tatama ang kanyang katawan sa kung saan-saang parte ng kusina. Sigurado ako na kapag natauhan na si Tia Celia, mararamdaman niya kung gaano kasakit ang mga kasukasuan niya. Diyos ko, ano bang gagawin ko, Tia? Paano ba kita patitigilin? Mangiyak-ngiyak na ako dahil hindi ko alam kung paano siya pipigilan. Kung talagang tuluyan ng maging aswang si Tia Celia, ayos lang sana kung sasaktan ko siya. Pero bagong yanggaw pa lang siya at kaya ko pa siyang sagipin kaya hindi siya pwedeng masaktan. Tia, tama na, pakiusap! Hanggang sa may naisip akong ideya, sumandal ako sa pader at hinintay siyang sumugod sa akin. At nang sumugod na siya, umalis ako agad na naging dahilan para mabunggo siya sa pader at bumagsak siya ng tuluyan sa sahig. Hinimatay siya dahil sa lakas ng impact niya. Sobrang laki ng bukol ni Tia Celia sa noo pero ang importante ay buhay pa siya. Pasensya na po, Tia, pero kailangan po to kesa matuluyan kang maging aswang. Kaagad ko siyang hinila hanggang sa makarating sa kwarto niya. Sobrang bigat niya pero kinaya ko siyang ihiga sa kama. Pagkalapag ko sa kanya sa kama ay agad kong tinawagan si Olbap para pumunta rito sa bahay. Ang alam ko wala si Ruben dahil may pinuntahang trabaho sa kabilang baryo at sa susunod na linggo pa ang balik. Ginagamot ko ang malaking bukol ni Tia Celia nang dumating sina Olbap at Tibo na parehong mukhang nataranta. Totoo ba, Sarah? Talagang nayanggaw si Aling Celia? Anong akala mo sa akin? Naguni-guni lang? Nandun pa nga sa kusina yung kinain niyang manok. Pucha, ibig sabihin, talaga may aswang dito sa baryo? Ay, wala talagang tiwalang kahit na sino sa akin. Ayan ang patunay. Ewan ko na lang kung ano pang gusto niyong pagpapatunay ko para lang maniwala kayo. Oo siya, sige. Naniniwala na ako. Paano yan? Anong gagawin natin?
Tuloy ang plano mamaya, sa parehong oras kung kailan nakita natin yung pickup truck. Pero sa ngayon, tulungan niyo muna akong alisin ang pangyanggaw kay Tia Celia. Oo naman, tutulungan ka namin, no? Ako, anong ginagawa ko rito? Ba't ka ba sumama? Sige, hawakan ko na lang yung paa ni Aling Celia. Napailing na lang ako sa sinabi ni Tibo. Tinulungan niya pa rin naman kami sa ginagawa. Siyang naghanda ng maliit na palanggana na may tubig at saka bimpo, habang si Olbap naman ang nagtali ng mga paa ni Tia Celia sa may papag. Ayos ng lahat. Gigisingin ko na siya at paiinumin itong gamot. Sige, hawakan ko na maigi ang kamay niya. Hoy, iwasan mong makagat niya dahil siguradong punit ang balat mo sa ngipin niya. Ano ka ba naman? Kabisado ko na to. Parang first time mo nga eh. Basta bilisan mo na lang. Napangisi ako sa kanya bago ko kinuha ang maliit na botelya kung saan nakalagay ang halamang gamot na pangalis ng yanggaw na ginawa ko pagkarating ko rito. Saka ko hinawakan ang pisngi ni Tia Celia at ibinuka ang bibig niya. Sakto lang para mainom niya ang gamot. Ibinuhos ko ang gamot doon at agad na hinipan ang ilong niya, kaya agad siyang napasinghap at nalunok ng diretsyo ang gamot. Kasunod noon ay ang pagdilat ng kanyang mga mata. Olbap, hawakan mo siya ng maigi, yung mga braso niya. Shit, ano nangyari? Hawakan mo ng madiin. Tibo, tulungan mo na si Olbap. Nagwawala na si Tia Celia. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang mga ganitong kaso kasi, lalo na kung malapit ng maging isang aswang, nagiging agresibo talaga. At sa oras na makakain na sila ng tao, hindi na sila pwedeng gamutin pa. Sobrang lakas niya. Ilang minuto ba bago may epekto ang... Diyos ko, kadiri! Napamura pa si Olbap nang biglang sumuka si Tia Celia. Sa pagkakataong yun, kinuha na ni Tibo ang maliit na palanggana at saka sinalo ang bawat suka ni Tia. Kadiri, bakit pa kasi ako sumama rito eh? Huwag ka na magreklamo, nandito ka na eh. Halos maduwal din si Tibo sa tuwing sumusuka si Tia. Puro itim na likido ang lumalabas mula sa kanyang bibig. Ipinagtaka ko rin ito nung pinainom ko ng gamot si Ruben. Ang sukang inilabas niya ay puro pagkain lang, hindi kagaya nitong kay Tia Celia. Nakakadiri dahil may mga kuko, parte ng dila at kung ano-anong parte ng katawan ng tao. Uy, buwisit! Ayoko na, hindi ko na kaya, Sarah! Tumabi ka dyan, ako na! Tuloy-tuloy lang ang pagsuka ni Tia, habang si Tibo ay tumakbo na palabas ng kwarto dahil sa tindi ng pandidiri. Maya-maya pa, tuluyan ng humupa ang pagsusuka ni Tia at hinang-hina siyang humiga pabalik sa kama. Pucha, ngayon ako nakakita na suka ng nayanggaw. First time mo nga? Oo, hindi ko naman kasi ginawa yan dati. Eh kung ganun, wala ka pang nakakalabang aswang na ganito? Yung nangyayanggaw? Wala pa. Sa tingin mo kaya, anong klaseng aswang to? Hindi ko sigurado, pero ang natitiyak ko lang, hindi pagkain ng mga tao ang balak niyang gawin dito, kundi ang magparami. Matapos kong gamutin si Tia Celia, nakatulog siya dahil sa matinding panghihina. Tinawagan ko kaagad si Ruben para umuwi dahil kailangan naming umalis. Hindi pwedeng maiwan si Tia Celia ng mag-isa. Mabuti na lang at nakahabol pa siya ng uwi dahil medyo maaga pa naman. Nang makabalik na sa bahay si Ruben at nasiguro na naming ayos ng lahat ng plano at mga kailangan naming dalhin, umalis na kami at nag-abang sa entrance ng Barrio Dulo. Pero nagtago kami para hindi kami mapansin dahil may balak kaming gawin. Ano, suot niyo na ba yung mga anting-anting? Oo, suotan namin. Sigurado ka bang hindi tayo maaamoy nito? Baho nitong si Tibo eh. Uy, ano mo ba ang sinasabi mo dyan? Naligo ako, no? Baho ng bunganga mo. Ano ba kinain mo kanina? Baka bunganga mo yun. Huwag na nga kayo magtalo, sisipain ko kayo dyan eh. Hindi nga tayo maaamoy, maririnig naman. At saka, sabi mo wala kang pang amoy. Naniwala ka talaga? Ano ba talaga? Meron. Joke lang yung kanina. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko sa inyo. Meron ba talaga o wala? Hindi, wala talaga. Eh kung daguhan kaya kita? Meron talaga. Joke lang yung wala. Pero, totoo talaga niyan. Hindi ko talaga naamoy yung sinasabi mong amoy na nabubulok na bangkay. Ikaw lang yata yung nakakaamoy nun eh.
Baka bunga nga talaga ni Sarang naaamoy niya. Sus, maninisi ka pa ng sarili mong amoy. Basta. Teka, may naririnig na ako sa sakyan. Ha? Naririnig mo? Wala naman ako naririnig ah. Di lang pala pang amoy ang malakas sa'yo, Saray. Pati pala pandinig. Pag dumating nga yung pickup truck, sureball, naamoy niya nga yung hindi mo naamoy. Sana nga. Kasi para tayo mga tanga nito pag guni-guni lang pala ni Saray yung lahat. Manahimik na nga kayo, parating na. Hindi nagtagal na mangha silang dalawa nang dumating nga ang pickup truck na sinasabi ko. Agad na gumuhit sa ilong ko ang amoy nun na dahilan para takpan ko ito. Doon na ako nagmamadaling lumabas at hinabol yung pickup truck. Sumunod naman sa akin yung dalawa. Mabagal lang ang takbo ng truck, halatang hindi nito nais na makalikha ng malakas na ingay. Kaya naman nagawa namin yung sundan. Sigurado ka ba talaga sa naamoy mo, Sarah? Siguradong sigurado. Hindi ko alam ba't di nyo naaamoy. Hindi kaya yan epekto ng mutya ng duyong liwanag? Bakit? Hindi mo ba alam ang epekto nito? Hindi. Pinabigay lang kasi sa akin ni Aling Celia yan. Sabi niya, ibigay ko sa'yo. Ang dami niyong kasinungalingan sa akin. Pagkatapos ito, sabihin niyo sa akin ng totoo ha. Sorry naman. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko na yung lahat ng totoo. Dapat lang dahil gigisahin ko talaga kayo. Sa ngayon, sa tingin ko dapat bilisan na natin. Huminto na yung pickup truck. Teka, nasa na ba tayo? Nasa bahay nila Teresa. Hindi ba yung Teresa na yun yung sinasabi ni Tia Celia na magpapanggap daw na aswang? Yung may-ari ng karinderya? Oo, pero nagpapanggap lang talaga siyang aswang eh. Nagpapanggap lang ba talaga? Ha? Anong ibig mo sabihin? Mukhang hindi lang nagpapanggap, Olbap. Tumigil ako sa pagsasalita nang bumukas ang pinto ng pickup truck at lumabas mula roon ng isang matandang lalaki. Kahit na matanda na siya, hindi siya uugod-ugod. Nagawa niya pang maglakad ng diretso papunta sa likod ng sasakyan at saka kinuha ang 3 kulay itim na sakong naroon. At dahil madilim, hindi namin masyadong maaninag. Pero isa lang ang malinaw. Amoy na amoy ang sangsang na mukhang naamoy na rin ni na Olbap. Putik ang baho nga. Hinaan mong poses mo't baka marinig tayo. Ay, pasensya na. Grabe, sobrang baho. Ngayon lang umalingasaw yung amoy. Sundan natin sa loob para malaman natin kung anong laman ng sako na yan. Sige. Ako na mauuna. Sundan niyo lang ako. Sinundan nga namin ang matandang lalaki. Habang naglalakad kami, nakatakip ang mga ilong namin dahil sa amoy ng binuhat niyang kulay itim na sako. Nang nasa tapat na kami ng pickup truck, napansin kong may likidong tumutulo mula sa itim na sako pero dahil madilim, hindi ko masyadong maaninag. Dugo ba yan? Naku, parang... Diyos ko po, may kamay na tao. Ang ingay mo! Dapat hindi ka na sumama. Ang mabuti pa, huwag ka nang sumama sa loob. Dito ka na lang sa labas at magbanman. Tawagan mo ko sa cellphone kapag may nakita kang kakaiba. Pero saan naman ako magtatago? Halika, dito ka. Hinila ni Olbap si Tebo papunta sa mga nagtataasang halaman at itinago siya ron. Mukha namang komportable si Tebo dahil kahit papaano'y umaliwalas ang itsura niya. Diyan ka lang ha. Tapos kapag delikado, tumawag ka lang. Pero paano kung marinig nila yung pagtunog ng cellphone mo? Pa-vibrate mode ko lang. Sige, mag-ingat kayo ha. Mag-ingat ka rin. Nang maayos na ang lagay ni Tebo, dumiretso na kami sa loob ng tila warehouse. Sa harap nun ay may bahay na sinasabi ni Olbap na pagmamay-ari daw ni Teresa. Ang warehouse ay nasa tagong parte ng bahay at kung hindi mo titingnan mula sa kabilang side, hindi ito makikita. Pagpasok namin sa loob, naririnig namin ang tila ba nagtatadtad, kaya nagkatinginan kaming dalawa. Ang tunog na yon, para bang yung mga nagtatadtad ng baboy sa palengke. Pareho kaming napalunok muna ng marahas bago nagpatuloy sa paglalakad papasok hanggang sa tuluyan kaming makarating sa isang kwarto. May nakatabo na kulay transparent na plastic sa pinto pero nakikita pa rin ang nasa loob. Nakatalikod mula sa direksyon namin ng isang matandang lalaking nakasuot ng apron habang tinatadtad ang nasa harap niya. Anong gagawin natin? Alamin muna natin kung anong tinatadtad niya. Sige. Ako na papasok. Dito ka na muna sa labas.
Marahan ngang pumasok si Olbap sa loob ng kwarto. Pinapanood ko siya ng mabuti habang naglalakad siya palapit doon sa matandang lalaki hanggang sa... Talagang pinain niyo ang mga sarili niyo sa amin, ha? Anong... Olbap! Hindi ko na natuloy pa ang pagtawag ko sa kanya nang takpan na ni Teresa ang bibig ko at ilong. Sinubukan ko siyang hawakan para pigilan siya sa ginagawa niya sa akin, pero hindi ko magawa. Hindi gumagana ang kapangyarihan ng mutya. Hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng hininga. Pumikit ako at tuluyang nawalan ng malay. Sarah! Gumising ka na! Sarah! Hoy, Olbap! Ano ba? Ano nangyari? Nalaman nilang nandito tayo kaya nahuli nila tayo. Ngayon nakakulong na tayo rito. Hala! Teka, oo nga. Nakagapos ang mga kamay ko. Oh, paano to? Hindi naman kasi gumana yung mutya eh. Kailan ka ba tataliwas sa mga paniniwala mo? Di na lang to dahil sa mutya. Ang pagiging albularya, dapat may common sense din. Di natin to masyadong pinaghandaan, kaya tayo nagkaganito. Kung ganun, hindi nga talaga gumana yung mutya. Hindi talaga gumagana ang kapangyarihan ng mutya dahil sa suot nilang gloves sa jacket. Ganun? Ibig sabihin... Paano tayo makakatakas nito? Yan ang pag-iisipan natin. Yung cellphone mo. Nandito sa bulsa. Ramdam ko nandito pa. Kung ganun, tawagan natin si Tibo. Kung nandun pa yun. Nandun pa yun. Akin na. Ako lang kukuha ng cellphone mo dyan sa bulsa mo. Nasaan ba? Dito sa kaliwang parte. Gumilid si Olbap at saka iniharap sa akin ang kaliwang bulsa niya. Tumalikod naman ako para abutin yung cellphone niya dahil nakagapos nga ang mga kamay namin. Mag-ingat ka sa mga kinakapa mo. Baka makapa mo yung anaconda. Anong anaconda ang pinagsasabi mo dyan? May anaconda ba rito? Basta, ingat-ingatan mo yung kamay mo. Ayan yung cellphone. Tukutin mo na. Sandalit, nahihirapan ako. Ang sikip ng pantalon mo. Hirap na hirap kong ipinasok ang kamay ko sa bulsa niya. Naka-skinny jeans pa kasi siya. Nang maipasok ko na ang kamay ko, kapa ako ng kapa pero mukhang malalim pa yata. Kaya siguro hindi napansin ng aswang na nasa kanya pa ang cellphone niya. Uy, teka lang, nakikiliti ako. Huwag kang malikot, dadagukan kita dyan eh. Kasi, yung kamay mo, wag dyan. Uy. Ay buwisit, ang likot mo, malapit ko nang maabot. Anong ginagawa niyo? Ha? Tibo? Nakagapos na kayo dyan, naisipan niyo pang gumawa ng kahalayan, grabe kayo. Tibo? Diyos ko, Tibo, tulungan mo kami rito. Eto na nga, tutulungan ko na nga kayo. Kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo pero walang sumasagot eh. Mabuti na lang, pinaiwan niyo ako sa labas. Ay naku, kung tatangan niyo. Lumapit sa amin si Tibo at saka tinanggal ang pagkakatali sa amin gamit ang maliit na kutsilyong kasama sa mga dala niya kanina. Ayaw ko pang ipadala sa kanya yon kanina kasi wala namang paggagamitan. Pero ano nangyari? Nagamit niya rin. Paano ka nakapasok dito? Di pumasok ako dun sa may pintuan. Lumabas yung dalawa. Yung isang babae tapos yung matandang lalaki. Tapos narinig ko sila nag-uusap na may dagdag daw silang kakatayin para sa pagbenta sa karinderya. Sabi pa ng babae, nagsimula ng pangyayanggaw kaya ayun. Pagkaalis nila, lakas loob akong pumasok. Ang tapang mo, Tibo. Proud ako sa'yo. O di ba? Bilib kayo sa akin. Hindi dahil sa akin, di sana ulam na kayo bukas sa karinderya. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, Tibo. Naku, huwag na tayo magdraman. Ang mabuti pa, umanda na kayong kalabanin yung mga aswang. Mabuti pa nga. Babalik ba sila? Pumunta lang sila sa may kabilang bahay, nakita ko. Kaya paniguradong babalik na sila. Umanda na kayo. May naririnig na ako mga yabag ng paa. Ito pala, yung buntot pagi mo, Sarah. At ito naman yung sa'yo, Olbap. Mahulog ka talaga ng langit. Pero hindi na buntot pagi ang kailangan natin. Kundi yun. Anong yun? Yung palakol? Oo, para tapos agad yung buhay nila. Parang demonyong humalakhak si Olbap pero agad ko ring tinakpan ang bibig niya dahil naririnig kong papalapit na sila. Nagtago na kaagad kami matapos kunin ni Olbap ang palakol. Hiwa-hiwalay kami para hindi kami makita. Ang mahirap lang nito, may advantage sila dahil nakakakita sila sa dilim samantalang kami ay hindi. Kaya ang ginawa ko, yung cellphone ni Olbap ang gagamitin kong flashlight.
Lolo, nawawala sila. Nasaan ang mga yun? Sigurado hindi pa sila nakakalayo. Lumingalinga sa paligid si Teresa at doon na ako sumenyas kay Olbap na ako muna ang lalabas. Mula sa likod ni Teresa, hinampas ko siya ng buntot pagi. Aray ko! Saan galing yun? Nagtago ako ulit sa kortina pero mukhang naamoy na niya ako kaya tumungo siya sa direksyon ko. Pero hindi siya hinayaan ni Tibo. Hinagisan siya nito ng asin, kasunod noon ay ang pagbubukas ko ng ilaw ng flashlight na itinuto ko sa mga mata ni Teresa. Initak naman ni Olba pang paa ng matandang kasama niya. Aray ko! Lolo! Napahiyaw sa sakit yung lolo na kasama ni Teresa, pero may lakas ng loob pa rin itong mag-anyong aswang at sumugod kay Olbap. Panonoorin ko pa sana sila pero kaharap ko na si Teresa na ngayon ay unti-unti na ring nagbabago ng anyo. Mga buwisit kayo! Akala ko ba umalis ka na? Peking aswang lang dapat kami eh. Pero hindi kayo peke. Totoong totoo kayo. Galit na hinampas ko siya ng buntot pagi na ikinagulat niya. Pero malakas si Teresa. Nagawa niyang hawakan ng buntot pagi na ihahampas ko pa sana ulit sa kanya, kaya ang ginawa ko ay tinadyakan ko naman siya sa tiyan. Nabitiwan niya ang buntot pagi at natumba sa sahig. Mukhang hindi nauubra ang buntot pagi sa kanya pero kahit papaano tumatalab pa rin. Kaya nag-isip ako ng iba pang paraan para malabanan siya. Nang makabangon siya, pinaghahampas ko siya ng buntot pagi. Tuloy-tuloy na halos hindi na siya makatayo. Tibo, tulungan mo ako! Sabuyan mo siya ng asin! Teka, eto na! Pagkasaboy ni Tibo ng asin, sinuntok ko sa mukha si Teresa. Pero imbis na mapuruhan siya, bigla na lang bumuka ang mga pakpak niya. Lumipad siya palayo habang ang hangin na nagmumula sa kanyang pakpak ay napakalakas na nagresulta sa pagtalsik naming lahat. Hindi ako matatalo ng mahinang alpolaryang kagaya mo! Pagkasigaw niya noon, muli siyang sumugod sa amin. Tinamaan ako ng pakpak niya kaya naihagis niya ako palayo. Sa pagkakataong yon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam na isa pala siyang bangkilan, isang malakas na uri ng aswang. Sarah, mag-isip ka! Anong gagawin natin? Teka lang! Nag-iisip pa ako habang yung kalaban namin sumusugod na. Saka ko lang ulit naalala ang asin ni Tibo. Tibo, yung asin mo! Putik, paubos na to! Sige lang, ubusin mo na! Olbap, ihanda mong palakol mo! Kahit sobrang lakas ng hangin, nagawa ni Tibo na ihagis ang asin sa mukha mismo ni Teresa. Hindi niya inalis sa plastik ang asin kaya pagkahagis niya, sumabog yun sa mukha ng aswang. Sa isang mabilis na hawi ni Olbap, napalakol niya ang kabilang pakpak ni Teresa kaya dumausdos siya pabagsak dahil nabutas na ang isang pakpak niya. Mga walang iya kayo! Pilit pa rin siyang bumangon kaya ang ginawa ko, sinipa ko siya sa ulo at mabilis na tumalon para puluputan ng buntot pagi ang leeg niya. Agad umusok ang leeg niya dahil sa epekto ng buntot pagi. Walang iya ka? Lulukuhin mo pa mga taga-baryong to? Balak mo pa talagang gawing aswang ang mga taga rito? Bitiwan! Bitiwan mo ako! Hindi ka naabutan ng liwanag. Pero laking gulat ko nang hatakin niya ang buhok ko. Agad kong nabitiwan ang buntot pagi pero hindi pa rin siya nagwagi dahil sumugod si Olbap at hinataw siya ng palakol. Nabitiwan ni Teresa ang buhok ko at tuluyang bumagsak sa sahig. Kala ko ba hindi natin siya kaya? Yabang nitong aswang na to. Sobrang yabang talaga. Mabilis lang din naman siya matalo. Buti na lang di kayo naging ulam. Kaya nga eh. Ito kasi si Sarah, hindi tumitingin sa likod. Maraming salamat pala sa inyong dalawa ha. Marami akong natutunan sa inyo. Pero, grabe, ang sakit ng anit ko. Ang lakas manabunod ng aswang eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Ay, parang sarap magkape. Tapos naman na, no? Oo, tapos na. Kaya tara, kape. Kahit mga pagod, umalis kami sa warehouse na yon na pare-parehong masaya dahil may napatay kaming masamang nilalang. Kung hindi dahil sa malakas kong pakiramdam, hindi sana maliligtas ang baryong ito. Muntik na silang mayanggaw. Pero dahil nilakasan ko ang loob ko, na gumawa ng paraan, kahit pa parang walang tiwala sa akin si tatay, nagawa kong hulihin ang aswang.
Para bang naging lakas ng loob ko ang hindi pagtitiwala sa akin ni tatay. Pagkarating namin sa bahay ni Tibo, nagpakulo siya ng mainit na tubig pagkatapos ay ipinagtimpla pa kami ng kape. Tahimik kaming humihigop ng mainit na kape. Iniisip na tapos na ang lahat pero mukhang nagkamali kami. Naririnig niyo ba yon? Oh, Alin? Wala naman akong naririnig ah. Bingi ba kayo? Wala naman talaga kaming naririnig eh. Maniwala kayo sa akin, may naririnig talaga ako. Kanina, ganyan yung nangyari eh. Ayaw niyo maniwala sa akin? Oo, sige. Ano ba naririnig mo? Parang may asong nauulol. Asong nauulol. Teka, Yung mga nayanggaw, may mga nayanggaw, hindi lang si Tia Celia. Diyos ko naman, akala ko tapos na. Higupin mo na yan, may laban pa tayo. pero mga bagong yanggaw lang sila. Kailangan natin maging maingat. Alam ko kung anong gagawin. Paano? Pwede natin sila mapatay. Hindi natin sila papatayin, kailangan lang nilang mahimatay. Hinigop ko ng diretsyo yung kape kahit halos magkanda paso-paso na ang dila ko. Pagkatapos ay tumayo ako at dumiretso sa kusina ni Tibo at kumuha ng kawali. Hoy, anong gagawin mo sa kawali ko? Hoy! Babayaran ko na lang. Kumuha kayo ng pwedeng ihampas sa ulo. Yung kahit makabukol. Basta hindi makakasugat. Hoy! Yung kawali ko! Wala nang nagawa pa si Tibo nang lumabas na ako sa bahay niya at hinagilap ko yung naririnig kong boses na parang halimaw. Maya-maya pa, nakakita na nga ako ng isa. Nang makita ko yon, agad ko siyang hinampas ng napakalakas sa may noo. Hoy! Bilisan niyong lumabas dyan! Kailangan ko ng katulong dito! Sunod-sunod kong pinaghahampas sa noo yung mga nayanggaw. Tsaka palang lumabas si Tibo at Olbap. Si Tibo na may hawak na kaldero habang si Olbap na may hawak na malaking takip ng kaldero. Wala na bang iba? Wala na. Okay na to. Lahat ng mga sumasalubong sa amin na nayanggaw, pinaghahampas namin ng kaldero, kawali at takip. Lahat sila ay mabilis lang din na bumulagta. Higit sa 10 yata yung mga nayanggaw. Nang napatumba na namin silang lahat, pinagtabi-tabi muna namin sila sa isang pwesto. Ano nang gagawin natin sa kanila? Ano pa bang gagawin sa kanila? Siyempre gagamutin. Ay, oo nga no. Sino ngayon ang baguhan? Yabang mo na. Nginisihan ko na lamang si Olbap. Pagkatapos ay sinimulan ko ng isa-isang painumin sila ng halamang gamot na may pang-alis ng yanggaw. Naroon ang ilan sa mga kamag-anak ng mga nabiktima, nag-aabang habang umiiyak. Hindi yon naging madali dahil marami sila, pero sa tulong ng mga kasama ko, madali naming natapos ang pagpapainom ng mga gamot. Mabuti na lang at wala sa kanilang nakakain ng tao dahil kung nagkataon, hindi na pwedeng gamutin pa yung nayanggaw na nakakain na ng laman ng tao. Pagod na pagod akong umuwi kina Tia Celia. Hindi tumalabang kaping ininom namin dahil sa labis na pagkapagod. Nagising na lang ako kinaumagahan dahil naririnig kong may nag-uusap sa labas. May narinig akong boses, ang boses ng tatay ko. Agad akong lumabas ng kwarto. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Anak, Diyos ko, ang dami mong galo sa katawan. Dali-dali siyang lumapit sa akin at tiningnan ng mga sugat na natamo ko mula sa pakikipaglaban kagabi. Loko kang bata ka. Ang sabi mo sa akin nagtatampo ka kaya ayaw mong umuwi. Pagkatapos malalaman ko na nayanggaw pala ang Tia Celia mo. Alam mong may aswang dito sa baryo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naiinis na pinagpapalo ako ni tatay habang ako naman ay hindi makapalag. Panay lang ang inda ko sa bawat palo niya. Tatay naman, aray ko po! Masakit! Wag po dyan, may sugat po ako dyan! Paano ko napahamak ka ha? Sana sinabi mo sa akin na may kakalabanin kang aswang. Hindi yung pinag-alala mo ko. Pagkatapos hindi naman agad sinabi sa akin ni Ruben. Ngayong madaling araw niya lang ako tinawagan nung nagising na ang nanay niya. Tama lang ho na hindi sinabi ni Ruben dahil kung sinabi niya, malamang sumugod kayo rito kagabi at susubukan akong iligtas kahit kaya ko naman po. Ay Diyos ko, ano bang gagawin ko sa yung bata ka? Tigas ng ulo mo. Kanino pa ba magmamanay ang kuya? Sabi ko nga sa akin nga nagmana ang batang ito. Tapos magtataka pa po kayo, tay? At saka, wag na po kayo magalit sa akin. Nagawa ko naman ang trabaho ko bilang albularya.
Kahit na, sa susunod magsabi ka sa akin. Alam niyo po bang nailigtas ko po ang buong baryong to? Muntik nang maging aswang lahat ng nandito. Kundi dahil sa akin, tapos ng lahat. Naku, ang yabang pa. Kasama mo nga raw si Olbap at Tibo eh. Mukha nga pong bagay kaming tatlo bilang tandem eh. Ay nako, pero alam mo anak, proud ako sa'yo. Dapat talagang pagkatiwalaan na kita. Bakit po ba kasi parang wala kayong tiwala sa akin? Nagawa niyo pa akong lokohin. Kunwari, susubukin niyo pa ako. Nagkatotoo tuloy. Yung pinagpanggap ni Tia Celia na aswang? Ayun at aswang naman pala talaga. Hala, totoo? Diyos ko, hindi ko alam. Parang natulungan ko patuloy siya na makaiwas sa inyo, ano? Kaya nga siguro nung umorder si Olbap ng kanin at ulam, totoong karne ng baboy ang ginamit niya. Kasi alam niya pwedeng malaman namin eh. Kaya nga, pasensya ka na pamangkin ha. Ito kasing tatay mo walang tiwala eh. Pero alam mo Sarah, ako may tiwala ako sa'yo. Ayoko nga sanang gawin ang panlulokong ginawa ng tatay mo sa'yo eh. Kaso ang sabi naman niya sa akin, parang hindi raw kami magkapatid. Simpleng request lang daw eh. Oo na, ginawa ko na yon. Ang totoo naman talaga, may tiwala ako sa iyo anak. Sadyang takot lang talaga ako na mapahama ka. Siyempre nag-iisang anak kita at ayokong mawala ka sa akin. Alam mo naman ang kapahamakan, hindi natin alam kung kailan darating. Tay, ang mundo natin puno ng kapahamakan. Kahit sa loob nga ng bahay pwede kang madisgrasya eh. Kaya sana pagkatiwalaan niyo na po ko ngayon. O siya, sige. Oo na, magtitiwala na ako sa iyo. Laking tuwa ko nang tuluyan nang ibinigay sa akin ni tatay ang buong pagtitiwala niya. Noong araw na yon, umuwi na kami sa baryo namin at nagsimulang muli. Hinahayaan na niya akong pumunta sa mga lugar na naghahanap ng albularyo. Pero sa tuwing lalaban ako sa mga masasamang elemento, pakiramdam ko ay may kulang. Parang ang lungkot-lungkot kahit na nagagawa ko naman ng maayos ang trabaho. Oh, anak, may tumawag sa akin kahapon. Sa kabilang probinsya nga lang, medyo malayo. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang naman po kahit saan. Ay sige, iti-text ko mamaya ang kapitan na tumawag sa akin. May manananggal daw na bumabagabag sa baryo nila. Manananggal? Kaya ko po kaya mag-isa yun? Sino bang nagsabi sa'yo na mag-isa ka lang lalaban doon? Siyempre nagtawag ako ng mga kasama mo. Ha? Bakit hindi na lang po ikaw? Nako, alam mo naman na kapag labanan sa aswang, hindi ko na kaya dahil mahina na ang mga tuhod ko. Kung ganun, sino pong sasama sa akin? Tao po! Natigilan ako sa pakikipag-usap kay tatay nang marinig ko ang pamilyar na boses ng kumakatok sa pinto namin. Tumaas ang kilay ko at napatingin kay tatay na ngayon ay nakangiti na ng malapad. Nagtataka ko siyang pinanood na buksan ang pinto at pumasok mula roon sina Olbap at Tibo na parehong malalaki ang ngiti. Huy, kumusta na Sarah? Totoo ba to? Kayong makakasama ko? Oo naman, ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Naku, namiss ko kayong dalawa. Kikiligin na yata ako. Ano pang hinihintay natin? Maganda na tayo. Hindi ba pwedeng pakapihin mo muna kami? Napagod kaya kami sa biyahe. Ay, oo nga pala. Si Olbap ay apo ng kaibigan ni tatay na isang manunugis ng aswang. Doon ko lang nalaman ang tungkol sa totoong pagkatao ni Olbap. Habang si Tibo naman, matalik na kaibigan siya ni Olbap na palaging sumasama sa kanya sa pagtugis. Totoong galing Maynila si Olbap at ang kwento niyang parang tinatawag siya ng baryo. At hindi niya rin inaasahan ang unang pagkikita namin. Nalaman niya lang na ako yung albularyang tinutukoy ni Tibo na kailangan daw nilang lokohin. Si Tia Celia ang nag-set up matapos siyang sabihan ni tatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakakalimutan ang napakagandang experience namin na yon, na ang isang peking aswang ay totoo naman pala talaga. Ilang taon na ang lumipas at kaunti na lang ang aswang sa panahong ito pero nananatili pa rin kaming magkakaibigan. Hi! Ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? Kung bago pa lang kayo dito sa aming channel, wag nang magpatumpik-tumpik pa at mag-subscribe na. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may bagong kwento kaming ilalabas.
Sa mga tagapakinig naman na gustong magbahagi rin ng sarili niyong kwentong katatakutan, mag-email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang yon. One word, missanhorrorstories@gmail.com. At malay nyo, yung kwento naman ninyo ang sunod naming ma-feature dito. Maraming salamat din po sa lahat ng comments nyo. Sadyang nakakataba ng puso ang hindi pagbitiw ng mga nagmamahal sa ating listeners. Gagawin namin ang lahat para maging sulit ang pag-aabang nyo sa mga kwento naming ilalabas. Hanggang dito na lang po muna at magandang gabi sa ating lahat. Bilang mga